Magkano niyo po binenta and ilang ml po? Para Yung lang 1 liter i-diapam. po, 20 pesos lang. 1 liter, Opo, 20 pesos? 20 pesos lang. Po yung, kumbaga, naging moment ng realization na, sige, i-establish ko na talaga to, bibigyan ko na ng business name. Bali po natuklasan ko po yung marketplace. Yung marketplace po sa Sa Facebook. Facebook, Opo. Pwede palang magbenta doon. Kaya ang ginawa ko po, nag-try po ako mag-display. Ano pong tinapos niyo po sa college? Business administration po, major in marketing po. Hello po mga ka-UJ! This is Unity Junction Radio. I'm Sister Bea. Kasama po natin ngayong gabi dito po sa UJ Radio si Sister Jocelyn C. Pagudpod, ang CEO po ng Extreme Blooms Trading. Ayan. Hello po. Hello, Josie. Good evening po. Hello po. Taga saan po kayong lokal, distrito at ano pong tungkulin na hawak po ninyo? Taga-lokal po ako ng Tandang Sora, Caloocan. Tungkulin ko po ay Diaconesa. Ayan po. Bali sa distrito po ng Camanava. Dito na po ba kayo ipinanganak? Pinanganak po ako sa Dasmariñas, Cavite. Second year high school po ako, nag-transfer po kami sa Pangasinan. And then doon na rin po kayo nag-meet ni husband po ninyo and nag-start ng family. Yes po. Bali, 2015 po kami ulit bumalik dito sa Manila. Ano pong tinapos niyo po sa college? Business administration po, major in marketing po. After that po, ano pong mga naging previous jobs ninyo? Office staff, naging head po ng isang department sa isang company. And then po, naging accredited trainer po ako ng Department of Science and Technology. Ano po ba yung tinuturo po ninyo? Soap making po since 2009. Nag-stop po ako ng 2013 po na magturo. Ito na po ang Extreme Blooms Trading. Yes po. So, ikwento niyo po sa amin ano po yung story. Kailan po kayo nag-start? Bali po yun nga po, nung na-stop na ako ng pagtitraining po doon. Tapos nag-transfer po kami dito sa Manila noong 2015. Nagtrabaho pa po ako ng 3 taon. Feeling namin kahit 2 na po kami nagtatrabaho as employees, hindi po talaga Kulang sapat. pa rin po. Opo. Kulang na kulang po talaga. Siguro po dahil 5 po yung anak namin. Pinayo po sa akin ng destinado namin nung time na yun na meron ka naman palang skill. Bakit di mo yan gawin dito? Opo, para at least maging hawak mo na yung oras mo, makapaglingkod ka ng walang iniisip na oras na hinahabol, ganyan po. So, binalikan niyo na po itong... Opo. So, nag-try po ako ng isang timbalang. Dishwashing liquid kit po yun. Nag-try po ako yung formulation ko po. Tinry ko po kung parang i-accept ng mga taga Manila. Kasi nga po, formulation ko pa po yun sa Pangasinan. And then, binote ko po. Tapos, tinry ko pong ibenta sa palengke. To start small, sabi nga. Yes po. Tapos yun po, kita po ako ng mga kakilala, ganyan po. Hindi na po ako nahihiya kahit dinadaanan po nila ako. Madami pong nagkagusto. Magkano niyo po binenta and ilang ml po? Para Yung lang 1 liter i-diapam. po, 20 pesos lang. 1 liter, Opo, 20 pesos 20 po? pesos lang. Hanggang sa kariton na lang po ako. Talagang literal na lako po. Literal po na lako. Opo, doon po yung mga dishwashing ko, yung mga nagre-refill po ako sa mga karinderya. Tapos iniiwan ko po yung number ko na kung kailangan nyo na po ng refill, tawagan nyo lang po ako at dadating ako. So, ganun po siya. Gano'ng katagal po na ganito yung situation? 6 months po. Mahirap po kasi mabigat po eh. Pag natimpla mo na po yung mga dishwashing, mabigat po yan. Tutulak mo po. Minsan natatanggalan po ako ng gulong. Minsan gumugulong po yung mga tinda ko. Pero ayun po talaga hindi po talaga kailangang sumuko. So after ito pong 6 months, ano po yung kumbaga naging moment ng realization na, sige, i-establish ko na talaga to, bibigyan ko na ng business name. Bali po natuklasan ko po yung marketplace. Yung marketplace po sa So, sa Facebook. Facebook, Opo. Pwede palang magbenta doon. Kaya ang ginawa ko po, nag-try po ako mag-display. And then po, may pumili po. May kumontak sa akin. Tapos, ayun na po. Doon na siya Sunod nag-start. na po. Kaya, nawala na po yung Nilalako stage nyo. ko na nilalako ko siya. Hala, sabi kong ganun possible pala na kahit hindi ka na pala maglako ngayon. In-upload ko lang po siya, pinost-post ko lang po siya. Hanggang sa dumami na po yung mga reseller ko, hanggang ganun po. Tapos, nagtitimpla lang po kami sa bahay na. Tapos po dumating po yung pandemic, nakapag-create po ako ng formulation na kit. Nung araw po kasi ang kit, ang mga presyuhan po niya nasa 450 to 375 per kit. Kaya po, yun nga po yung sinasabi ko, hindi nagiging sustainable, Opo. nag-i-stop lang din yung mga gumagawa. Kaya, nag-create po ako ng kit na mura lang po siya. So this is
Kayo po ang nag-source nito and Yes po, everything? ako po yung nag-formulate talaga. So, mga 230 pesos lang po siya. Ang laki po ng difference sa Opo. presyo. Kaya po talagang pasok na inegosyo po talaga ng mga ninuman. Kaya po nung nag-pandemic po, sumabog po talaga sa marketplace Sobra yung po. kit ko. Pero why did you switch to making a kit instead of making the finished product po? Gusto ko pong maramdaman din nila yung feel po na marunong ako magtimpla, ako yung gumawa nito, ganyan po. Kasi nga advocacy ko po talaga yun na parang maturuan ko sila and then sila na po talaga yung gagawa ng sarili nilang produkto. Nakatuwa po to think na you had every opportunity na to make it yours. Opo. Kasi po, aminin po natin, ganun po ang marami po mga tao na ganun na you keep the idea to yourself. Ako Opo. nakaisip nito eh. Ako nakapag-formulate nito. Pero kayo po, you did the effort na mag-aral. Pinerfect nyo po yung formulation. But then, binalikan nyo pa rin yung talagang una po yung gusto mangyari na to train, Yes to po. help them. Yes po, actually. Naging advocacy ko po talaga siya. Ano po yung laman ng isang kit ng dishwashing liquid? Nandun na po yung mga pampabula, ayan, mga surfactant, mga degreaser, ayan po mga neutralizer, preservatives, mga colorant, scent po, Scent, yun opo. po. So basic yun po. How about yung instructions po? Saan Yes nila po. May kasama na instruction po rin doon. yun. Yes po. Para at least alam na nilang gawin. Step 1, 2, 3 lang po yun na anyone can follow po. Opo. Like mga senior citizen. Opo. Sa likod po namin, hindi na lang po ano yung dishwashing liquid yung nakikita ko po eh. Ay, opo. So, ngayon po, ano na po yung mga kits na meron po kayo? Aside from dishwashing liquid kit, meron po kaming fabric conditioner kit, detergent powder, detergent liquid hand soap. Opo, meron na po kaming bleach, yan, pet shampoo, car shampoo. Talaga po? Yes po, human shampoo. Talaga po? Opo. Hindi ko po alam na may human shampoo yes dito. po, yun. Meron na rin po kaming perfume, yan, detergent powder, and even yung mga packaging materials po na kailangan na ng mga bibili ng kits, meron na po kami. Ano pong inclusive dun sa packaging material? Like halimbawa po, dishwashing liquid kit po, kailangan po ng bottles dyan. So, meron na po nun. Also, label po. Label po? Yes po. So, hindi po ito label nyo? Hindi po, pwede pong label nila. Design nila, and then pwede po namin i-print. Ganon po. Parang one-stop shop na po siya. Yung livelihood is still theirs? Yes. Pwede mo lagyan ng pangalan mo? Yes Ako kung gusto, Bea Yes ganyan. Yes Pwede po? Opo, pwede po yun. Para meron kang ownership po. Opo. Yun nga po yung sinasabi ko na gusto ko silang maturuan para ma-feel nila na sila talaga yung nagtimpla. Opo. Sila talaga yung owner May-ari ng ginawa business. nila. Wow, okay. So, sige po. So, 2020 po ito nag-boom. Yes. Diba po? From there, ano po yung kalagayan ng pong company po ninyo? Saan po kayo nakapwesto? Ano pong warehouse na po ba noong time na yun by 2020? Actually, yung 2020 po, nasa bahay pa po kami nun. Tapos ang hagdanan po namin, yung pong Spiral? spiral. Opo. So, imagine mo po yun. Doon kami nagtitimpla ng mga items po namin. 2020? Yes po. Ang katulong ko lang po before, kaming mag-asawa and then po mga anak namin, nagbubuhat po sila ng mga box. Ganyan po, Opo. nag-aakyat. Tapos po, lumakas na nga po nung pandemic. Medyo sumikip na po talaga. Opo, talagang ano po talagang hindi na po kasya. Wala na Opo. po kami matulugan. Opo. In a span of ilang buwan po bago kayo lumipat sa ibang location? Mga 5 months po yun. 5 months lang po? Kasi nung pandemic talagang nag-shoot up po talaga yung sales Opo. Wow, 5 months. So, ito na po ba yun or mayroon pa po kayong previous place? Nung 5 months na po yun, lumipat po kami, di ba po? So, medyo malaki-laki na siya. Kala namin. Tapos po, mga 4 months lang, lumiit na po siya ulit. As in, siksikan na po And then, syempre, lumipat po ulit. So, paglipat po namin, mga 1 year po, sumikip na po kami ulit. Ito pong warehouse namin, mga pang 5th na po ito na nalipat po namin. Wala po nung dun po sa bahay, Sa niyo bahay. hanggang ngayon gano'ng katagal po? Kailan po kayo lumipat po Ano dito? na po, mga 3 years po. So, in a span of 3 years, kayo po ay nakalimang lipat na ng location. At sumisikip na po ulit. Baka plano na po namin sa mas malaki na po talagang lugar. Ilan po ang inyong mga employees ngayon? Nung nagsimula po kami sa bahay, meron po kami isa nun. Ngayon po, ano na po, 75. 75. Distributors po, natatrack niyo pa po sila? Ilan? Ay, opo. Ang distributors po namin to date, 325 po. Distributors nationwide. Wow!
Syempre, hindi pa po bilang resellers. Hindi na po Hindi pa po. Hindi na po matatrack. Opo. Iba pa po yun eh. Mga resellers, tsaka wholesaler, retailers. Opo. Ano po ang marketing strategy nyo? Nung una po, struggle ko po siya. Medyo dilemma ko po na parang sabi ko, bakit kaya hindi ako nakikita ng ibang tao? Yung mga posts ko po sa Facebook, ganyan. Kasi po tayo, di ba po, pag nag-check tayo ng Facebook natin ngayon, biglang may magpa-pop up po ng mga advertisements, Opo. ganyan po. Tapos may mga nakalagay, sponsored, ganyan. Sabi ko, bakit ito nakikita ko? Bakit ako parang Hindi ko makita. Opo, ang nakakita lang sa mga post ko, yung friends of friends, pag nag-tag, ganyan. Sabi ko, bakit hindi ito nakakarating sa ibang lugar? So yun po, tinry ko po siyang i-search kung bakit po ganun. So nalaman ko po na meron po palang Facebook ads. At nung natutunan ko po, nag-run po ako, ayun na po, dumami na po yung mga distributors ko po. Meron po ba kayong talagang in particular na challenge po na experience niyo po running the business? Nung pandemic po, yun po, medyo nahirapan po kasi nga po, yung restrictions po sa mga boundaries, sa mga areas po na pinapasukan at dinideliveran. Tapos lagi po kami nagpapaswab kasi bawal po umentry ng walang swab test. Sa mga employees naman po, medyo nahirapan din kasi syempre po habang dumadami po sila, nag-a-adjust ka rin po ng pakikisama sa kanila. Tapos inaaral mo po kung paano mo po i-address bawat isa sa kanila. How did you address ito po mga naging setbacks ninyo? Yung pong sa delivery, kayo pa rin po ba? Kasama pa rin po ba kayo nagde-deliver? Sa ngayon, hindi na po. Opo, may 3 na po kaming drivers. Monitor na lang po ako ngayon. Even sa paghawak ng tao, may HR na rin po. Sa pagmamanage po, may operations manager na rin po. Sa ngayon po, ano na lang po ako, tumitingin na lang po ako kung paano i-develop talaga yung company po, yung products. Ito po, ano po ang normal day dito po sa warehouse, sa floor po ng Extreme Blooms Trading? Yes po, dito po, actually, yan, yung production ng mga kits, assembly ng mga kits. Tapos meron din po kasi kaming mga online platforms. So, meron pong mga packing na nangyayari. Opo. And then po, yung mga nakakita sa amin online, sa Facebook, nag-walk-in po sila. Dito po sila namimili po sila ng mga products. Ganyan po yung daily na nangyayari po dito. Or ano pong leadership style ni Ka Josie? Medyo soft-hearted po talaga ako. Kasi siguro dahil sa galing po sa hirap eh. Sa labas po, hindi ko po ina-apply yung pagiging boss ko. Kasi gusto ko po masaya lang. Opo. Kwentuhan lang, hindi sila naiilang, ganyan po. Hindi na tatakot or na-intimidate. Hindi tatakot. Opo. Alam naman po nila yun. Pero pag dito po, iba na po. Talagang kailangan po mag-portray ako as boss po talaga. Pag nag-uutos po as boss din, ganyan. Pero hindi naman po yung pasigaw, ganyan po. Maayos naman po na utos, pero may authority rin. Nabanggit niyo po, di ba, nung start na ang gusto niyo po talaga is to teach, kumbaga to pass on, yun pong inyong nalalaman, yung technology. Ngayon po ba, are you still able to do that? Kasi po, you're overseeing this whole business. Marami na kayong departments, marami na kayong mga nakakausap. Dito po sa warehouse, meron po kaming regular training seminar, ganyan po, every month. Kapag po, meron pong mga request po mula sa mga kapatid, mga kapisanan, yan po, sa distrito, sa lokal. Kapag po kailangan po ng livelihood training doon. Yun po, sobrang saya ko po kapag po may request na gano'n. Pumupunta po talaga ako kahit saan. Ano pong pinakamalayo niyo pong napuntahan for ganito po yung livelihood training that's outside of your business? Zamboanga po. Zamboanga. Yan po. Nitong huli po sa Ilocos Tours. Napakaganda po kasi hindi niyo po ipinagdadamot. Actually, dream come true po talaga yun. Hiniling ko po sa Ama na bigyan po kami ng biyaya. Isa po yun sa way ng pagbabalik ko po ng biyaya sa Ama. Kaya sobrang saya ko po na napupulfill ko po yung dream ko na yun. Noon pong nagsistart po kayo, ano po yung lagi nyo naiisip na meron lang sana kayong pera para sa ganitong araw na to, para sa mga anak ko? Na-encounter nyo po ba yung ganong scenario? Ang pangarap ko lang po talaga noon nung nagsimula akong magbenta,
magkaroon lang po ako ng 1,000 pesos na income o na kita po sa isang araw kasi nagre-rent po kami ng bahay, tapos nagbaon po ng mga bata, pagkain na rin, pangtulong ko po sa kita ng asawa ko. Okay na po ako dun. 1,000 lang po. Masayang-masaya na po ako nun. Pero higit pa po dun kasi yung binigay ng Diyos sa akin. Ngayon pong hindi na lang po 1,000. Could we ask po, magkano po yung inyong kinikita niyo po? Opo. Per month naman po yun. 7 digits po. Hindi ko po inisip kahit sa panaginip po, hindi ko po napanaginip yun eh. So sa part po na yan, ano na po yung mga naipundar po ninyo galing po dito sa mga naging bunga ng inyo pong business? May laundry shop na po kaming 2. Tapos po car wash. Meron na po akong training center. Pinaparent ko na lang po siya. So, para siyang training venue. Yes po, venue. Yes po. Sa ngayon po, nagpapatayo po kami ng private resort po. Resort po? Opo. Wow. Yun po. Doon po sa kids nyo, ano po ang inyo pong sinasabi sa kanila when it comes to papaano po nila itatrato or pagpapahalagahan ito pong sitwasyon ng buhay na meron po kayo ngayon? Actually po, hindi ba po nagsisink in sa kanila na may ganito na kami. Hindi ko po sila nakikitaan ng parang yabang po sa ibang tao. Kasi kung paano po sila nakitungo sa mga tao, po ganun pa rin po eh. Opo. Siguro dahil po naranasan o naalala pa nila yung hirap namin nung nasa probinsya pa po kami. Isa po yun sa ligaya na nadarama ko po ngayon na hindi lang po meron kaming material na bagay, kundi meron pong mga anak na nananatili pong ganun. Unang-una dahil nakakarinig po talaga sila ng aral mula sa mga pagsamba at mga pagtupad po. Ano po ang inyong mga future plans para po sa Extreme Blooms Trading? Sa ngayon po, dahil nga po meron ng 325 distributors nationwide, more on mga municipalities and cities po yan eh. Pero ang municipalities and cities po natin nationwide nasa 8,000. Yeah. So halos wala pa tayo sa 10%. Kaya po, yun po, ini-aim po namin na mas dumami pa po yung mga city and municipal distributors po. Ganyan po. And even po, may mga kapatid po at mga kababayan po tayo na nagre-reach out po sa amin mula sa ibang bansa. Gusto po nila sanang magawa doon. May negosyo rin po sa ibang bansa. Madala po itong... Yes po. So yun po yung isa ko pong plano, o isa pong tinitignan po namin na magawa po namin para hindi lang din po dito sa atin na mga kababayan, kundi din po sa mga kababayan po natin sa buong mundo po. At ano po ang definition nyo ng success? Success po. Success na po ako. Sa tingin ko, naipapamahagi ko na po kasi yung negosyo, naitatransfer ko na po yung technology, at ginagawa na po nila eh. Hindi lang po ako yung nakikinabang eh. Hindi lang po ako yung nagsasucceed ngayon eh. At marami pa pong mga natutulungan natin kung sasabihin na gano'n. Tutulungan po natin na matutong magnegosyo. At nakikita mo na nagbabago po yung buhay nila. So yun po, success na po para sa akin din yun. For you, success is hindi po ikaw lang yung maunlad. Yes po. Kundi nakatulong kang magpaunlad ng iba pang tao. Yes po. If there is a formula for success ni Ka Josie, ano po iyon? Unang-una, paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Kasi po, nung panahon po na mahirap po talaga ang buhay, lagi po namin pinag-uusapang mag-asawa na maghintay lang tayo, Papa. Sabi kong gano'n, maghintay lang tayo dahil nangako naman ng Panginoong Diyos na sumunod ka lang, darating at darating ang biyaya para sa'yo. Opo, hintayin lang natin. Yun po talaga yung lagi naming pinangahawakan noon. Kaya nakita naman po ng Panginoon Diyos yung puso namin. Kaya po talagang biniyaya rin po kami ng ganito. At bukod po doon sa pagkakaroon po ng pananampalataya na yun ay sinamahan din po namin talaga ng sipag. Opo, si husband, sobrang sipag po niya. Napaka-supportive niya po sa negosyo. At yun po, puyat, pagod, dahil po nung nag-uumpisa po, kailangan po talagang magpuyat, mag-answer sa mga messages, Opo. ganyan po. So yun po, yung tiyaga po, at saka yung passion po talaga. Opo. Ano po ang inyong biggest takeaway or biggest lesson po na natutunan nyo dito po sa pagkakaroon nyo itong business na to? From the business itself, parang nasabi ko sa sarili ko na bakit ngayon ko lang siya nagawa, na sana pala noon pa
Kasi nag-start ako dito, 42 years old na ako na nagnegosyo ng sarili talaga. 42 years old po. 46 na po ako ngayon. Yung age ko, 42 below, na naging empleyado. At syempre po, parang inisip ko po na kung siguro po nagnegosyo na po ako noon pa, ay medyo malayo na po talaga. Mas malayo po yung narating po talaga. Although malayo na po ngayon, pero mas malayo pa po sana yung narating dahil kabataan pa po sana noon. Opo. Ganyan po. Kasi po yung kinita ko po ng ilang taon na nag-employee po ako parang kinita ko lang po ng ilang buwan. Kapag dumating yung opportunity, yun po. you grab it. Yes po. Lalo tayo naman po, ugali naman po natin pagdating po sa paghahanap buhay, sa pag-aaral, talaga pong lahat ipinapanalangin, ipinagpapanata po. Opo. Diba? Yun so, na po. kumbaga po yung nagiget ko po from sinasabi niyo po ngayon is, when the opportunity arrives and you think na ito yung sagot ng Ama sa iyong panata, kunin mo. Yes po. Do the steps kapag andyan. Opo. Noong mga panahon pong bibitaw din po ako na sa pagiging empleyado, pinagpanata ko po yun. Opo. Bago po ako pumasok sa trabaho po, pumapasok po muna ako ng kapilya, humulod po ako doon. Sana po maging tama yung desisyon ko na itawan po yung trabaho ko. Na sana po pag nag-shift na ako ng pagtitimpla ay bigyan po niya ako ng patnubay. So yun po, binigay naman po niya. So, ginabayan po sa pagpapasya. To whom do you attribute yung success nyo dito po sa business nyo? Nauna po, sa ating Panginoong Diyos po. Kasi siya po talaga ang kinikilala kong nagkaloob po ng lahat ng ito. And of course po, sa husband ko po, na sobra pong supportive po. And syempre po sa mga anak ko po, sa mga magulang ko po, na sila po talaga yung naging motivation ko po para po talaga pong magsikap pa. Ano po ang advice po ninyo para sa isang tao, sa mga manonood po natin, na gusto rin pong mag-succeed o maging successful po? Una sa lahat, ipagpauna po natin ang paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Yun po. Isa rin po sigurong kinikilala ko na kaya nabiyayaan kami dahil po dun sa pag-aaruga ko sa aking mga magulang. Kasi nga po, di ba po, sabi po sa Biblia, igalang at mahalin ang ating mga magulang dahil ito ang unang utos na may pangako. So yun po talaga yung nakita ko po talagang isang bagay na dapat po natin gawin kung nandyan po yung mga magulang natin, buhay pa po sila, halagaan at mahalin po natin sila ng buong puso. Hindi lang po dahil sa kailangan natin silang arugain, kundi dahil sa mahal po talaga natin sila. At yun po kasi yung hinahanap ng Panginoong Diyos. Magsipag lang po talaga kasi po syempre po hindi naman po talaga ipagkakaloob ng Panginoong Diyos kung hindi niya po nakikita na nagtsatsaga po tayong magsikap po na makuha po yung ating mga pangarap. While it is important to aspire and work hard for a comfortable life, we are taught to give more importance and work even harder to please and glorify the Lord God and our Lord Jesus Christ. This is the reason why we firmly believe that when we put God first in our lives, everything else will be added onto us. Most importantly, we will be secured of receiving the promised salvation come the day of judgment. And with all of that said, let's listen to what the Bible says. And we know that all that happens to us is working for our good, if we love God and are fitting into His plans. And that is what the Bible says. Again, thank you po, Ka Josie, sa inyo po nga pagpapaunlak sa aming invitation ngayong Opo, nako, thank you po. Ako po yung nagpapasalamat. Ayan po. At syempre po, may mga gusto niyo po kayong pasalamatan at i-greet. Eto na po yung time. Sige po. Binabati ko po, unang-una, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang amin pong tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Bidan Ubaldo, ang amin pong destinado, si Kawil, si Kajan po sa lokal po ng Pantabangan, Kajep sa lokal po ng Baler, si Courage sa lokal po ng Pangaskasan. Hello po mga kamag-anak ko po dyan sa Pangasinan, Ate Eva, Kuya Maki, hello po Nanay, mga kasama ko po dito sa Extreme Blooms Trading, mga kasama, hello po. And then po ang aking pong mahal na asawa, Bernard, hello po. At ang aking pong mga anak,
Salamat sa inyo. Salamat sa biyayang pinagkaloob sa akin ng Panginoong Diyos dahil sa inyo. At syempre po Ka Josie, paano po nila kayo makokontak or saan po nila kayo pwedeng mapuntahan? So sige po, pwede po nating ma-share. Meron po kaming Facebook page. Ang pangalan po ay Extreme Blooms Trading. Yan po, meron din po kaming contact number sa 0998-530-1966 po. Yan po, pwede po kayo mag-message sa aming page po. At syempre po, salamat po sa inyo na mga kasama po namin sa INC TV, sa Facebook page po ng INCPC. Thank you po sa inyong lahat. If you were inspired, if you enjoyed this episode for tonight, do give us a like or a heart and follow INCPC on our socials. We're on Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok with the handle at weare.incpc. At syempre, i-share nyo na po ang link ng ating episode for tonight. Bago po tayo matapos sa ating episode, we'd like to of course thank our CFO Coordinator, Brother Angelo Eranio V. Manalo, at ang atin pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po sa inyo. Before we end our episode, we'll leave you with an INCMV. Panoorin nyo syempre hanggang dulo at magkita-kita po tayo ulit next week, same time, same place, dito po sa UJ Radio. Ingat po kayo! Bye-bye po!